Magandang tanghali sa inyong lahat. Nandito kami sa pinakamalaking landmark or famous landmark dito sa Quezon City. Ito, kinukunan ko. Ayan. Yun. At kami ay may lakad na pupuntahan. Ayan. Oh. Itong logo na ito ng SM City North EDSA ay makukunan mo dati ito sa kung nasa kalsada ka. Pero ngayon, ito isang dumi lang ng ibon. Oh, baka kaagad. Ayan. Nasa promenade kami. Matagal ko nang nababalitaan ito na state of the art or parang a city within the city. A city in itself within a city. Oh. Malapit lang dito, walking distance from here, ang aming pupuntahan. Hindi muna kami pupunta sa SM North. Dito lang kami sa dinadaanan. Papunta sa isang residence na aming sadyang puntahan ngayong araw na ito. Lalo na ito pag siguro, lalo na ito pag gabi. Ayan. Napakaganda na SM North EDSA. May napagtanungan kami utility person ng SM North EDSA na itong napakagandang walkway na ito ay sadyang ginawa diretso doon sa aming pupuntahan na pundo. Tanaw na mula rito yung pundo na aming pupuntahan. Ayun. So, nandito na kami sa sadya namin, oh. Ayan. Ang pupuntahan namin ay Grass Residences. So, pagkatapos ng medyo mahaba-habang negotiation with the security guard, finally binigyan kami ng go signal na pumunta na sa Tower 4. Itong nilalakarin namin ay ibig sabihin itong Grass Residences na ito ay galingan ng SM, no? Ang nakapaligid dito sa SM North EDSA ay may 5 silang towers, mga condo residences. So ito, pupunta na kami sa Tower 4. Naaaninag ko na ang Tower 4. Oh, ito ang Tower 4. SM Tower 4. Ito, papasok na kami sa lobby. Oh. Sa 3039 po kami, kuya. Ayun yung nagsundo sa amin, oh. ID na lang po. Ito ang lobby ng Tower 4. Grabe, ang ganda rito. May binigay sa amin na binigay sa amin. Ma'am, ito po yung namin, visitors pass. Magbibigay uli ako ng panibagong ID? Hindi na? Love lang po kayo. Okay. Oo. Sus, ngayon lang ako nakapasok sa isang condo. Ayun, pupunta kami sa 30th floor. 30th? Ano sabi mo? So, andito na kami. Yan, please subscribe. Ito na lang yung nagkakatalo na lang sa kasi 30-30 na yun ang puntahan namin. Roy. Ay! Alam ko, dalawa lang nasabi ko. Hindi ko sinabi
That's why. The security call. No, yeah, they called me and they said, "Are you expecting?" You are expecting so many visitors. I mean, Nasaan siya? blaming you sila. Andito na kami. No. They called me and the security said, So, lumabas lang ako sandali. Nung December, may binlag akong may nagpadala sa akin ng Christmas gift. So, ang araw na ito ay significant in so many ways dahil marireveal dito kung sino ang taong pinanggalingan nung Christmas gift ko na yon na natanggap nung December. So, finally, after 3 months, nandito na siya ngayon. So, papasok ako ngayon para finally ay ma-reveal natin ang kanyang identity. Ito yung mga kasama ko kanina pagpunta rito. Ang aking one of my best friends, si Helen. Ito din, si Jo. Hi vlog. Ito rin ang aking misis. At, ayun, may bagong muka. At ito na yung tinutukoy ko na, ba't parang ang dilim sa'yo? Ang tinutukoy kong angel from heaven na nagbigay sa amin ng Christmas gift noong December. So, ka-third month na ngayon, simula nung dumating yun, ibig sabihin, matagal na nauna ang gift niya sa amin. Si Ma'am Sylvia Santos, USA. So, tatanungin natin siya kung anong impression niya na nakabalik siya uli sa Pilipinas. Ma'am Bia? napakainit. Did you see that? Tumutulong pa rin, napakainit. Napakainit. Kasi lumalabas na unang nasagap niya yung nasagap niya yung yung summer na panahon ngayon eh. Kasi a week or 2 weeks ago, napakalamig dito. Anong panahon ngayon? Kumusta ang panahon ngayon sa US, Ma'am Bia? Snowing. It's snowing. Di ba sabi niyo may storm? Yeah. Mm. No, at the same time, it's really cold. So parang totally panibago yung pagsabak mo rito sa Pilipinas. Naranasan mo kaagad yung init. And yet, hindi pa ito yung summer ha. Parang papasok pa lang ito ng March eh. I know, it's really hot. Did you see this one? Naka-aircon na yan. How long do you want to stay in the Just Philippines? 11 days. 11 days. Oh. Hindi, natutuwa ako na parang humabol ka sa reunion eh. Yun nga lang, special parang kami lumalabas na special na gusto mong makasama sa pakikipag-reunion na ito. Dito nga lang sa Manila. Tama? Yeah, tama. Kasi mahirap naman na pumunta ng Bicol ko now. Mm. I mean, yung mga nandito lang sa Manila, yung pwede kong At saka hindi makikita. oo, walang masyadong doon, bakasyonista. So, walang magsiselo sa. Walang selusan. Yeah, I mean, kung sino nandito, yun ang makakasama. Mm. Diba? Oh. Ma'am, actually, gusto rin namin to take this opportunity to thank you for the Christmas gift you've given us. Kasi parang advance party yun eh. Tapos ngayon, so finally, nakasama ka na namin. And we're more than happy and grateful for the Christmas gift you've given us. Papasalamat kami sa iyo and we're wishing you na mas marami pang blessings ang dumating sa inyo, material man or non-material. Especially yung we wish you in your family peace of mind, health, and more blessings. And happiness. Anong masasabi niyo dun, ma'am? Wow. You're welcome. I mean, walang masama na magbigay as long na may bibigay ka, di ba? Walang masama na mag-share ka kung ano may share mo. That's it. At hindi kailangan Christmas. No, hindi kailangan maghintay ng Christmas o your birthday. As long that you have, may bibigay or may bibigay sa
mga kaklase mo o yung Mga kababata, mga kaibigan. mo, then just you share your blessing. That's it. And at saka ma'am, ang most especially, ang thankful kami sa iyo, not with the material gift na binigay mo sa amin, kundi yung physical presence mo ngayon, na sa totoo lang hindi pa nagsisink in sa amin, nakaharap ka na namin ngayon. Alam mo, natutuwa akong yung kahit maliit lang na bagay yung naibigay ko sa inyo, yun talagang pinahalagahan nyo. Yun yung magandang tingnan, yung doon mo makikita talaga na, yung ina-appreciate nyo talaga. Diba? Opo. Than others na binigyan mo na pero ano pa rin. So, masarap kayong bigyan ng mga ganito. At saka natutuwa kayo ma'am sa yung laughter na yung nagkikita-kita tayo, yung laughter na isinishare o binibahagi mo sa amin is more than anything else you could give us. Na iti-treasure namin habang kami nabubuhay. Siyempre, lalo na kami ngayon o lalo na tayo ngayon, we're now in our 50s, ang importante talaga sa atin maging masaya lang eh. Oh, yeah. Di ba? Yun naman ang importante, hindi importante yung mga bagay na mga kailangan mapera ka para maging masaya. No, it's not that one. Kailangan talagang basta nagkakasundo kayo magkakaibigan lahat, sa kunting lang na mapagsaluhan nyo dyan. Okay na yan. Masaya na. As long na walang mga sakit. Yes. Yun ang importante. Di ba yung kalusugan napaka-importante, lalo na sa mga nasa 50s. Nasa 50s na tayo. Kasi naniniwala ba kayo ma'am na yung happiness or yung laughter nakaka-contribute sa pananatiling malusog ng pangangatawan natin? Bata ka pa. Di ba? Hindi totoo yan pag yung lagi kang masaya, lagi kang tumatawa. Alam mo, Lalong nakakapabata. Nakakapabata ka, tsaka wala kang sakit. Pero ma'am, may mabibigay ba kayong tip dito sa mga viewers at subscribers ko na siyempre importante din na bukod sa masaya, ano yung usually inaano yung parang mapanatiling bata, malusog at yung tungkol naman sa food? O sa pagkain naman, siguro kailangan mo vegetable. Like me, I always eat vegetable. Ano yung mga vegetables na maire-recommend nyo? Like broccoli. This is regardless kung nasa States ka or nasaan ka man sa mundo, di ba? Oh, by the way, no rice. No, especially... How would that be kung kami nasa Pilipinas, ma'am? Ano yung maire-recommend yung alternative or pang sa kanin? Okay, Kasi maraming nag-exercise dito ngayon sa Pilipinas pero konting kanin lang nananaba daw sila eh. totoo yun because rice is bad carb. Low carbs. Yeah. Yung pwede mong kainin sa vegetable, may makukuha ka na low carb sa mga vegetable like cauliflower. Oh, cauliflower. That one is low carb, but it's good carb. Yeah, ang repolyo. Basta pwede mo naman na i-substitute ang rice. Instead of rice, more vegetable. Parang kunting rice lang pero mas marami kang ulam. Kung ang ulam nyo man ay vegetable, kunting rice pero maraming vegetables. Yeah, siguro pwede ka rin mag-rice, just a little bit. Kaya ba anong staple na ano yung imbes na rice? Kung rice dito sa amin, ano yung rice nyo sa... By the way, nabanggit ko ba na kasi sabi ko doon sa vlog ko, a place from a place far away. Ang sinasabi kong place from far away ay si Ma'am Bia ay nakatira she's US based sa US Nevada. Ayun, sa US Nevada siya. Ngayon ma'am, going back to dun sa tanong na kung ang rice namin ay staple po dito sa Pilipinas, ano yung rice doon sa Amerika? Para sa kaalaman ng mga naguguluhan kung bakit. Kasi ang impression ng mga Pilipino sa Americans ay hindi talaga sila rice-eating race or people. Anong staple nyo doon?
Well, in my case, kasi ang ginagawa ko, more on protein ako like chicken, then vegetable. So you can eat a full meal, halimbawa tanghalian o hapunan na chicken and ano lang. Vegetable. Ah, Like chicken soup. If I make chicken soup, a lot vegetable, Mm. just chicken. ah, And just, that's Mm. the only thing I eat. No Oh. rice. dito kasi sa Pilipinas parang sumasakit daw ang ulo Parang nila. ang hirap kasi dito sa Pero yan ang ginagawa ko. Like, gagawa ako ng chicken soup, but a lot vegetable. Do you recommend egg? Yeah, you can put eggs to boil it. Mm. As eggs is a protein. Mm. Okay. So, ang kwan pala, ang what about, recommended daw kasi yung saba, sinasabi nila saba, or yung kamote. Do you have kamote in the States? Yeah, they have kamote, but I don't know, sabi ng asawa ko, hindi naman daw maganda eh. Ang kamote? Yeah, kasi root, So carb, mataas din ang carb. mataas din ang pero din daw, ibig sabihin, Hindi mo yun. itong dalawa, mapunta na nga sa dalawa, nasabihin mo yan, dalawa giniginaw. O giniginaw na ang dalawa. Tingnan mo na yung dalawa. So yun, Sagutin. so far, ay ano yung sinasabi mong sagutin? Doon ka nakafocus. Hindi, so far, ang kwan kasi, ang isa sa pinaka-focus ng vlog na ito, yung parang siyempre considering na ang age natin ay nasa 50s na, Yeah. makahingi tayo ng health tips kay Ma'am Bia kasi sa totoo lang, she doesn't look like she's in her 50s. No, seriously, I don't have a maintenance like a medicine for the high blood, O yan diabetes, cholesterol. I don't have that. Kasi Pero since- pwede bang sabihin nila na yung iba genetic daw kaya may mga sakit-sakit sila? No, that's not true. Because ang tatay ko, kung kumakain ba noon ng let's say, tribe, yung tribe, di ba yung ano ba yung sa atin, Tagalog is yung, no, litid, ano ba yun, yung ginagawang lugaw, what is that? Mga Innards? Okay. Laman Diba? loob. Okay. Pag kumakain siya noon, ako hindi kumakain ngayon. Makaka-transfer ba sa akin yon? Hindi yun. Kasi iba ang kinain niya at iba ang Kinain ko. So, Yung- hindi masasabing kung ano Genetic. kung ano ng tatay ko na let's say may arthritis siya. Ako magkakaroon. Kaka-arthritis din. Oo, hindi yun kasi iba yung kinakain niya at iba yung kinakain ko ngayon. Kasi iniiwasan ko na yun. That time na alam ko nang nasa ano namin. Hindi na ako kumakain ng Nasa lahi namin. Oo. So, aware na ako na anong dapat kong kainin. Like, talagang nag-try akong no rice, Oh. no bread. Oh. Like, I'm trying na to cut off that one. Oo. So, lumalabas pala na parang ang message ng content ng vlog na ito ay kung ano yung lifestyle mo, yun ang magdidetermine ng health mo. Yeah, kasi, before, naramdaman ko yan na every time na halimbawa kakain ako, yung, di ba nanginginig ako? Mm. Kasi gutom ako eh. So, it means, something wrong sa katawan mo. Pag yung nanginig ka, tapos kumain ka, tapos nanginig ka, di ba? Si Mrs. may ganyang incident. Yeah, that one is totally, yeah. Ngayon, umpisa no, tinry kong umiwas sa rice, sa tinapay. Sometimes, once in a while, nag-ano ako. Pero, totally in-out ko na yan. Kasi number 1 na nakakakuha tayo ng sakit sa rice, Mm. sa tinapay, sa pasta. Mm. Then after that sa itong mga sweet, tapos Mm-mm. yung salt. Diyan tayo nakakakuha ng mga sakit na itong mga nararamdaman. Yung mga, madala. I mean, sa awa ng Diyos, wala akong, I don't have yung, ano ba yun, yung mga arthritis, yung mga dito. Oo. I don't have that. And I don't have like yung maintenance yung sa high blood, sa cholesterol, diabetes. I don't have that one. Ma'am, yung mga ka-age namin, yung mga, the male population for example,
madalas ang nagiging complaint namin ay yung mataas yung uric acid. Sa side sa female side, alam ko hindi masyadong inaano ang babae ng uric eh, 'di ba? Do you believe on that? Yeah, hindi mo ba alam na ang mga laman loob? So yun ang source ng Oh, yeah, uric Yung acid. mga uric acid niya, yung pride, Mm. number 1 na yan. Di ba yung mga papaitan? Mm-mm. Kasi yung mga laman loob ng mga kinakain niya, diyan mataas yan sa Uric acid. Yan ang alam ko. But I'm trying not to eat that one. Like sometimes, now na nandito ako, siguro magta-try ako niyan, you know, one, Kunti two, lang. yeah. Pakunti-kunti lang. Oo. So parang ang advice nyo or maisasuggest sa mga male population na madalas na ng uric acid, pwede naman. Pwede naman kayong kumain ng papaitan pero wag naman yung Yung every week. every week, Yeah. every other day. So mag-aano pa rin sa ang ano pa rin nun, ang bottom line pa rin ay eat in moderation. Mhm. Mm. Okay, kumain ako ngayon. Let's say, kumain ako ngayon. Then, that's it. I don't need to eat the whole month. Kakain ako ng 2 or 3 times. Once a month, that's fine. Kasi yan ang madalas na ano ngayon eh. So parang it will take a lot of discipline pala on the part Yeah, of the person na para ma-maintain niya yung kalusugan na hindi na kailangang magkaroon ng mga maintaining taking maintenance, mga gamot, kailangan lang healthy. Maire-recommend nyo ba rin yung exercise? Yeah. 30 minutes to 1 hour every Na day. exercise every day? Yeah, just not to have a beautiful body, but just to be healthy. Then, To keep or to maintain balance. And this is not only that one, ano pong sasabihin ko? Take vitamins. I mean, vitamins, it's help a lot to us too. Nire-recommend nyo ba yung uminom paminsan-minsan? Oh, to drink that thing? Well, because for me, I'm not drinking the hard one. I'm drinking just like this. That's it. Pamins pa isa-isa just lang. like a light one. But I never drink. I never smoke. Ang smoke talaga nakaka-trigger din ng mga sakit-sakit sa katawan. Oo. Tapos just take vitamins, you know. I'm taking vitamins for my skin, for my hair, for my nail, for my teeth. That's why I still have a strong teeth. Walang kabawas-bawas. Wala akong Pahingi naman ma'am ng yung smile na resulta ng pagiging healthy ng teeth. No, I don't have. You know, my teeth is still. Kompleto pa yan. Walang kabawas-bawas. I don't have what do you call it, bulok-bulok. Wala, oo. I don't have that. Hindi, ibig sabihin, hindi rin kayo na nag-try na mga sugar, mga matatamis na pagkain? I tried that one, but after that, I told you, I slow down ako sa lahat. Nung umabot kayo ng 50s? Mga, I think, 35, 36, start na akong naglaylo ako sa lahat ng mga So yun, lumalabas sa mga viewers at subscribers ko na pag tayo pala umabotan ng 36 pa 40, umpisa na nating tanggalin yung mga pagkain na hindi na akma sa age natin, di ba? Yeah. So yun, so far yun ang naano natin kay ma'am. Maraming salamat at Di ba nakikita natin si Ma'am Bia, yung laughter is the best medicine. So sa kabuuan ng vlog na ito, bukod sa pagiging healthy ang kinakain nyo, mag-exercise, pakikipagkapwa-tao, ang importante pa rin, laughter is the best medicine. Kaya ngayong nasa 50s kami na nagkita-kita uli kami,
ang lagi naming inaano ay yung tumawa at kalimutan ang problema dahil minsan lang tayo mabubuhay, di ba? So, dyan po nagtatapos ang ating episode sa araw na ito at hopefully habang nandito si Ma'am Bia ay meron pa kaming maging mga susunod na episodes kung saan man. So abangan niyo yan. Marami pong salamat sa inyong lahat. Sana nagustuhan niyo ang aking episode or ang vlog ngayon. Bye-bye! O say bye-bye! Diba? Bye. Subscribe. And share.